Magandang umaga sa inyong lahat. Ito po ang aking ikukwento. Isang araw, kailangan ng bilisan maglinis ni Aling Marta dahil pupunta pa siya sa palengke para mamili. Nang sabi ng kanyang anak, "Inay, matapos na po ako, maaari mo ba akong bilhan ng garbanzo?" "Naman anak, sige, tamang-tama at pupunta ako ng palengke." Umaga-umaga pa lamang ay masayang-masaya na si Aling Marta matapos na kasi ang kanyang anak na dalaga sa pag-aaral. Pupunta na si Aling Marta sa palengke. Bit-bit ang kanyang sisidlan. Siya ay nagtungo sa pamilihan upang bumili ng ulamin sa panghalian at garbanzo para sa kanyang dalagang anak. "Bangus, bangus, bangus kayo dyan. Oh, mga suki, bili-bili na kayo." Linggo ng umaga, siksikan na ang palengke. Maririnig ang ingay ng mga nagtitinda at mamimili. Nang dumating si Aling Marta sa pagitan pasilyo, ay may nagmamadaling batang lalaki na nakabangga sa kaniya. "Aray, ano ba? Magdahan-dahan ka naman." "Po, hindi ko sinasadya." Ang batang lalaki ay mukhang mahirap makikita ito sa kaniyang kasuotan. Si Aling Marta ay magalit kahit humingi na ang tawad ang batang lalaki. Pagkatapos ng pangyayari, siya ay tumungo sa tindahan ni Aling Gudyang. Noong siya ay magbabayad na, napansin niyang nawala ang kaniyang pitaka. "Nasaan na ang pitaka ko? Dito ko lang nilagay, yun ah." Sabi ni Aling Godya, "Naku, baka nanakawan na kayo." Agad niyang hinahanap ang batang lalaki. Ito ang pinaghihinlaan niya, nagnanakaw ng kaniyang pitaka. Nakita niya ang batang lalaki sa kalagitnaan ng istasyon ng pulis. "Aha, yung batang dumaan ka sa akin kanina, sinasabi ko na nga ba? Siya, ang batang pumatid sa akin. Siya ang nagnanakaw ng aking pitaka. Hulihin niyo siya." Agad siyang lumipat at hinutak ang bata sa leeg. Itinanggi ng bata ang okasyon. Sila'y napilitan na ng mga tao dahil sa kaguluhan. Dahil dito, isang pulis ang lumapit. Siya ang nagtatanong ng mga impormasyon sa batang lalaki at pagkatapos ay nagtungo sila sa harap ng istasyon. Pinaghintay sila ng pulis dahil siya ang tatawag lamang upang mapagpalili. Ang sabi ng isang marihirap na bata, "Ha? Hindi po totoo yun. Wala po akong ninakaw. Hindi po ako nagnanakaw." Iniisip ni Aling Marta ang kaniyang pamilya at ang magiging reaksyon ng kaniyang asawa kapag nalaman nito na walan siya ng pera. Biglang nagdilim ang kaniyang pangingisay na puno ng galit at puot. Dahil dito, nagawang sakta ni Aling Marta ang batang lalaki. Gusto lamang makalaya ng batang lalaki sa mahigpit na pagkakahawak ni Aling Marta. Kinagat niya ang kamay ni Aling Marta, tumakbo palayo sa kanya. Pumunta siya tungo sa malawak na daan at biglang may humahigipis na sasakyang bumaga sa kaniya. Hindi makapaniwala si Aling Marta sa nangyayari. "Hay, salamat, nakauwi na rin ako." Sa kanyang pag-uwi, sinalubong siya sa kanyang anak at tinawag nito ang kanyang ama. Sinabi nilang naiwan ni Aling Marta ang kanyang pitaka dahil kinuha ito ng kanyang asawa upang bumili ng tabako. Hindi makapaniwala si Aling Marta sa takbo ng mga pangyayari kaya nawalan siya ng malay. Ang sabi ng kanyang asawa, "Oh, Marta, mabuti at nakauwi ka na. Saan ka kumuha ng pera pambili ng mga iyan? Naiwan mo ang pitaka mo dito kanina dahil kinuha ko ito sa bag mo para bumili ng tabako." Ang pagtatapos na ang kwento na ang kalupi ni Armanet Isaac.